minsan yung mga ambulant vendor, kaya sila ganyan, may napoprotekta rin po sa kanila. Baka hindi nyo alam. Iyo ba baka may politika sa loob ng inyong munisipyo, sir? Kinokotongan din po sila eh. Hindi po nila kaya magbayad sa loob ng palengke, pero may mga handler po yan. Mayroon laging protector, baka hindi nakakaabot sa inyo. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ano pong reklamo ninyo, Mr. Mendoza, dyan sa palengke? Ano pong reklamo ninyo bilang presidente ng Tobacco Meat Vendors Association dyan sa inyong public market? Ang reklamo namin po, sir, yung kaming mga lehitimong stall owner, wala nang binta kasi po may ordinansa, hindi naman po na ipapatupad mula pa ng 2020. Bago natin pag-usapan ng ordinansa, ang ordinansa epekto lamang ng problema, pero ang dahilan ng problema hindi mo sinasabi. Ano po ang dahilan ng problema? Ang dahilan po ng problema namin, sir, yung ang dami ng nagtitinda sa labas. Okay. Entonces, nagrereklamo kayo nagbabayad sa loob ng public market, kayo naman ngayon ang lugi kasi sa labas, bago makarating, yung nasa labas ang nakakakuha ng paninda kasi kayo, lugi kayo sa loob. Tama? Ambo, wala naman sila ng mga lisensya. May ordinansa na dapat. Anong ordinansa ninyo dyan? Yung sa palaman ng ordinansa na bawal magtinda sa loob ng 3 kilometers away from market. Gusto nyo sabihin, paalisin ninyo nagtitinda sa labas ng palengke? Yung nasa palibot na Gusto niyo sabihin, Mr. Mendoza, yung mga nagtitinda sa labas ng palengke, wala din sa loob, may ordinansa na bawal doon. Tama? Parang ganon? Kami na pong pag-uusap kaming nagawa between the president ng fish vendor at sa meat. Si executive, nag-usap na rin kami at nagpatupad po si executive ng ordinansang ito. Subalit po na nagkaroon ng ng konsiderasyon. Ibig sabihin, na-implement po ito. Ang problema lang po, talagang hindi natin maiwasan na matigas ang ulo ng mga ambulant vendor, itong mga illegal vendors, pabalik-balik. Ngayon, mayroon na po actually mga nasara yung mga illegal vendor na ito kasi mayroon mga barangay na malapit sa bayan na illegal talaga nagtitinda. Ang mga vendor, karamihan dyan, yung mga illegal kung tawagin po natin, sila po yung mga ambulant vendor. Wala pong permanente, nangungutang sa 5-6, gusto lamang mabuhay. Hindi ko naman sinasabing pinagtatanggol natin sila, pero hindi rin siguro patas para doon po sa loob ng presidente po na sila ay nagbabayad sa public market ng kanilang spasyo. So, mahalaga po rito, maging Solomonic po tayo. Ibig sabihin, balansehin po natin. Kailangan din siguro ng tulong sa kanila kasi kung tatanggalin natin sila dyan, we deprive them of income. Tama? Kasi sila ay nababahagi sa urban poor yan eh. Being in the urban poor, ano pong ginagawa ng inyong alkalde? Solusyon para lagyan sila ng lugar na hindi naman sila nakakasagabal na kahit na paano pupuntahan sila kasi mura yung kanilang pamili or anuman, mabubuhay din sila. Pero wag naman natin pabayaan sa loob ng palengke kasi sila ay nagbabayad naman. Yung iba, urban poor yan eh. Kaya nga ambulant eh. Informal, kumbaga informal set na rin iba sa kanila dyan or ayaw kong tawaging squatter, gusto lamang mabuhay, kumakalamang sikmura. Ano pong, kayo po'y nasa konseho. Ang dapat nyo pong gawin, maglaan po kayo ng lugar na hindi naman po sila nakakaharang at hindi naman po dihado sa loob. Naintindihan niyo po ba ako, sir? Opo, tama po kayo, Sir Ben. Actually po, ngayon may pasok ko na po sa session, yung pang second reading ng amendment ng ordinansang ito at para po mag-establish ng barangay talipapa. Okay. Po, yun po ang ginagawa namin. Actually, nag-usap kami ni Mayor dito. Umayo naman siya na magkaroon ng mga barangay talipapa na maililipatan ng mga ambulant vendor, lalong-lalo na itong mga fish and meat vendors. Hopefully, sa second session namin sa Tuesday, may pasako na po for third and final reading
then magiging epektibo na po ito. Napakahalaga po sinabi ninyo, naglalagay po kayo ng talipapa para doon sa kanilang mga malilit na vendor kasi kuminsan, alam niyo ba sir, kuminsan yung mga ambulant vendor kaya sila ganyan, may napoprotekta rin po sa kanila. Baka hindi niyo alam. Kinukutongan din po sila eh. Hindi po nila kaya magbayad sa loob ng palengke pero may mga handler po yan. Hindi naman po pwedeng hahayaan sila dyan at meron laging protector. Baka hindi nakakaabot kay meron, hindi nakakaabot sa inyo. Maaring alam ni market master, maaring hindi alam ni market master. Pero ako po, gusto ko lang mangyari, gusto ko pong nakita ninyo na maglagay kayo ng talipapa para doon sa mga kumbaga informal ambulant vendor sila eh. Kung saan mo makikita. Pero pag nilagyan po sila ng lugar, mabubuhay po sila ng maayos, pupuntahan din sila kasi madali. Iba naman yun sa palengke na hindi naman natin madidihado kasi parang may dihado sir eh. Di ba sir? Siguro may mga nagkukutong or nabibigyan. Sa pag-ikot-ikot ko po, alam naman ng mga fish vendors na ako palaging nag-iikot sa kanilang mga dito sa palibot ng tabako. Okay. And monitor ko po sila. Ang problema nga lang po talaga, yung implementations medyo sabihin nating maluwag. But, Sir, okay. Sige, sir. Kausap ko yung PSO. Yes, sir. Pero sa akin, sir, kumusta na? Kayo ba baka may politika sa loob ng inyong munisipyo, sir, na kaya kuminsan yung sa legislature ninyo, kayo po nasa legislature, sa executive naman ang problema. Sino po doon sa executive na may mga taong pinagbabayaran, nagbabayad naman doon sa mga ambulant vendor na parang kotong ang dating? Ayoko maging kasi nakikita po na sa ibang probinsya po yan, sir. Hindi kaya? Ganon? Kakaalam ko po, wala namang ganon. Wala naman po nga. Ako honestly, kasi ako, first termer po ako, Sir Ben. Ako gusto ko talaga makita nila na ako nagtatrabaho. Yes, sir. Okay na po yan. Trabaho po ni... Sir, nag-imbestiga ba kayo? Nagtanong po ba kayo sa mga illegal vendor na yan? Kung sabihin natin, kayo ba ganito? Bakit gusto niyo dyan? Bumabalik po sila kasi may timbre po sa kanila. Pwede kayong bumalik, hayaan yan. Hanggat may nagpoprotekta po sa kanila, tuloy. Ngayon, magandang solusyon po, talagang ilagay sila sa isang lugar na hindi nakakaperwisyo para naman everybody happy. Dito sa sa market, previous year po talagang hindi masyado na-enforce na mabuti yung yung 3 kilometer radius po. Doon sa Barabarangay po, Sino po sir ang nakakapag-enforce na maayos ng 3 kilometer hindi, yung dati po, previous year po, yung dating admin. Saan ko lang po naman, dito sa market premise, nakakaabot pa din po sa amin talagang problema ng mga stallholder. Okay. Yun po ang jurisdiction po. Okay. Tapos, pinapabot ko naman po yan. Ano masasabi mo ngayon? Anong gusto mong iparating at nakikinig sa atin yung konsehal, yung Committee of Market ng Tobacco Market? Anong gusto mong iparating sa kanya? Ito po, iparating natin. Kami kasi, umuubos kami na maglalagay ng kada barangay talipapa. Salvador, sinabi na po ni konsehal na gagawa sila ng parang talipapa sa barangay para hindi napakalat-kalat yung iba. Okay na ba sa iyo yun? Opo, sir. Okay namin. Ayun. Po sana sa loob ng 3 kilometer. Reklamo pa rin. Gusto lang 3 kilometers ang layo. Kawawa naman itong mga kung 3 kilometers. Parang, gumawa naman kayo na medyo sa ibang lokasyon, pero sa syudad, na para namang makumita rin naman yung mga vendors na mga maliliit natin. Make everybody happy para may paglalagyan na alam din ng ibang mga tao kung gusto nang bumili sa talipapa. Kasi pag sinabing, nasa 3 kilometers, labas ka na ng syudad niyan. Nagkausap na natin si Konsehal Imperial, nagagawa siya ng paraan, marelocate naman sila. Kasi pag mga informal vendor, kahit na mga squatter, binibigyan sila ng lugar na parang malilipatan. Kasi kung hindi, pakalat-kalat din sila. Kunting konsiderasyon sa mga mahihirap din. At hindi ko sila kinukonsente. Ako'y pro-business ako, pro-poor din ako. Kinakailangan lang natin maintindihan pareho kayo na hindi naman kayo nalulugi, hindi kayo napiperwisyo. Sila naman mabubuhay, hindi namimerwisyo sa inyo. Okay ba sa iyo yun? Okay, sir. Ginagawa na po namin ang aming magkakaya sa legislative na magkaroon ng barangay talipapa. Okay. And sana po wag naman nilang pigilan na sa layo ng 3 kilometers, sa lagpas ng 3 kilometers. Kasi ang Tabaco po, nung ginawa ang ordinansa, about 120,000 na population pala. Ngayon po, ang population ng Tabaco is 170,000 na. Ito, ikukonsulta ko pa rin sa aming mga barangay captain kung papayag sila kung saan at saan pwede nilang ilagay. Sa akin lang, Konsehal, urban poor ko, ako'y ituturing ko mga nasa laylayan ng ating lipunan po yan, nagsusumikap din para kumita.
Alam ko, hindi po madaling yung trabaho. Best effort na lang po na medyo mapasaya po natin magkabilang panig, sir. Konsehal. Yes po, Sir Benji. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng